Kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Hindi po dapat i-encourage ni naman na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulong Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Sa ngayon. Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga nakomit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC.